Hindi basta-basta naging bahagi ng mundo ng telebisyon sina Ann Ferrer at Eunice Janin. Pareho silang dumaan sa isang kompetisyon kung saan hindi lamang boses ang kailangang ipakita, kundi pati personalidad, stage presence, at kakayahang makuha ang atensyon ng mga manonood. At mula roon, unti-unting nabuo ang grupong magiging bahagi ng isang mahalagang yugto ng Eat Bulaga ang Singing Queens. Pero habang tumatagal ang kanilang presensya sa programa, nagsimula ring lumitaw ang isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa mga taga-subaybay. Iiwan na ba nila ang Eat Bulaga? May katotohanan ba ang mga haka-hakang tuluyan na silang aalis? May bagong oportunidad ba silang tinatanggap sa labas ng programa? O baka naman may pagbabago lamang sa kanilang mga ginagawa bilang mga performer, kaya napagkakamalan ng ilan na malapit na silang mawala sa show? Ito ang kailangang paghiwalayin ang totoong impormasyon laban sa haka-haka. Si Eunice Janin ang isa sa pinakamahalagang pangalan sa kwentong ito dahil hindi ordinaryong contestant ang naging simula niya sa programa. Noong 2023, muling inilunsad ang Sing It, isang singing competition na bahagi ng Eat Bulaga Universe. Ang kompetisyon ay naghahanap ng mga babaeng mang-aawit, duo o grupo na maaaring maging regular performers. Sa bagong bersyon ng kompetisyon, maraming talented na singer mula sa iba't ibang lugar ang nagpakitang gilas. Kabilang doon si Ann Ferrer mula Talavera, Nueva Ecija. At kabilang din doon si Eunice Janin na nagmula sa Ireland. Magkaiba ang kanilang pinanggalingan, magkaiba ang kanilang musical identity, magkaiba ang kanilang personalidad. Pero pareho silang may isang bagay na hindi maikakaila ang kakayahang tumayo sa harap ng kamera at kumanta para sa isang malaking audience. Sa Sing It 2023, hindi lamang simpleng audition ang kanilang pinagdaanan. Kailangan nilang dumaan sa iba't ibang yugto, kailangan nilang makipagsabayan sa maraming contestant, at sa bawat performance, kailangan nilang patunayan na karapat-dapat silang magpatuloy. Si Eunice Janin ay kalaunan ay naging grand winner ng kompetisyon. Sa Grand Finals noong September 30, 2023, itinanghal siyang grand winner matapos niyang mag-perform ng Tatsulok at Beautiful. Ang tagumpay na iyon ang naging mahalagang tulay patungo sa kanyang pagiging bahagi ng Singing Queens. Samantala, si Ann Ferrer ay isa rin sa mga finalist ng kompetisyon. Hindi man siya ang naging grand champion, hindi ibig sabihin na doon na nagtapos ang kanyang pagkakataon. Sa katunayan, ang mga pangalang naging bahagi ng kompetisyon ay kalaunan ay nagsimulang magkaroon ng mas malaking papel sa programa. Dito nabuo ang isang bagong chapter. Ang Singing Queens na grupong binubuo nina Eunice Janin, Ann Ferrer, Jean Drilon, Kaisi Bueno, at Samantha Rascal ay naging bahagi ng regular na programa. Hindi lamang sila simpleng singers na umaakyat sa stage para kumanta. Naging bahagi sila ng mga segment, naging bahagi sila ng production numbers, naging bahagi sila ng mga special performances, at higit sa lahat, naging bahagi sila ng identity ng bagong yugto ng programa. Para kay Eunice Janin, mas naging malawak pa ang oportunidad. Bago pa man siya tuluyang makilala sa Pilipinas, mayroon na siyang musical background sa Ireland. Ayon sa available na profile tungkol sa kanya, nagsimula siyang bumuo ng career bilang singer-songwriter noong 2020 at nakapagsulat at nakapag-record ng maraming kanta. Kaya nang dumating ang pagkakataong maging bahagi ng Eat Bulaga, hindi na siya isang taong nagsisimula mula sa wala. May sarili na siyang musical experience, may sariling style, may sariling kwento, at may sariling pangarap. Para naman kay Ann Ferrer, ang pagpasok sa mundo ng Singing Queens ay naging isa ring malaking hakbang. Mula Talavera, Nueva Ecija, nakapasok siya sa isang kompetisyong may maraming talented singers, nakapasok siya sa finals. At pagkatapos ng kompetisyon, hindi natapos ang kanyang journey. Sa halip, naging bahagi siya ng grupo na patuloy na lumalabas sa telebisyon. Isa ito sa mga bagay na madalas nakakaligtaan kapag pinag-uusapan ang mga contestant ng talent competition. Hindi lahat ng hindi nag-champion ay talo na. Minsan, ang tunay na reward ay ang pagkakataong makapasok sa industriya. At iyon ang nangyari sa maraming naging bahagi ng Sing It. Ang Singing Queens ay naging regular na bahagi ng programa. Sa mga segment tulad ng Perafee, naging mahalaga ang kanilang presensya dahil sila ang humahawak at nagdadala ng mga playing cards habang nagpapatuloy ang laro. Kasama rin sila sa iba't ibang opening performances at production numbers.
Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng pagkakataong makasama ang iba't ibang kilalang mang-aawit at performers. Dahil dito, lumawak ang kanilang exposure. Hindi na lamang sila nakilala bilang dating contestants. Naging TV performers na sila. At dito nagsisimula ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang rumor tungkol sa kanilang pag-alis. Kapag ang isang artista o performer ay naging bahagi ng isang programa ng ilang taon, natural na mapapansin ng audience ang bawat pagbabago. Kapag may episode na wala sila, may nagtatanong, kapag hindi sila gaanong nakikita, may nag-iisip, kapag may bagong project, may nagsasabing baka aalis na, at kapag may social media post tungkol sa ibang bagay, maaaring magsimula ang speculation. Pero ang speculation ay hindi otomatikong katotohanan. Ito ang pinakamahalagang punto sa kwento ni Naan at Eunice. Sa mga available na records na nasuri, wala pang malinaw at opisyal na kumpirmasyon na tuluyan na silang aalis sa Itbulaga. Ibig sabihin, sa kasalukuyang available na ebidensya, hindi maaaring sabihin na kumpirmadong iniwan na nila ang show. Dahil maaaring may mga pagkakataong hindi sila makita sa isang partikular na segment o episode. Ngunit ang hindi paglitaw sa isang episode ay hindi nangangahulugang nag-resign na. Sa telebisyon, normal ang pagbabago ng assignments. May performers na nakafocus sa isang segment, may performers na may production number, may performers na may ibang commitment, may pagkakataong hindi lahat ng regular cast ay nasa bawat eksena. Kaya hindi sapat ang isang episode o isang social media post para sabihin na tapos na ang career nila sa programa. Kung susuriin ang history ni Eunice, makikita kung bakit napakahalaga ng Itbulaga sa kanyang career sa Pilipinas. Nang manalo siya sa Sing-It 2023, hindi lamang prize ang kanyang nakuha. Nagkaroon siya ng exposure, nagkaroon siya ng regular platform, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ng audience, at higit sa lahat, nagkaroon siya ng pagkakataong maipakita ang kanyang sariling musika. Noong 2016, nag-release rin siya ng kantang Baka Sakali kasama si Hyunil Kim. Ang kantang iyon ay isinulat at binuo ni Janine. Ipinapakita nito na habang bahagi siya ng Singing Queens, mayroon din siyang sariling musical direction. At dito maaaring manggaling ang tanong ng ilang fans. Kung may sarili siyang music career, posible kayang piliin niya iyon kaysa sa regular television work. Maaari, pero ang pagiging posible ay hindi nangangahulugang nangyari na. Hindi dapat gawing kumpirmadong balita ang isang posibilidad. Pareho rin ito kay Anne. Bilang performer, natural na maaari siyang magkaroon ng sariling ambitions, maaaring magkaroon siya ng solo performances, maaaring magkaroon ng ibang acting opportunities, maaaring magkaroon ng singing projects, maaaring magkaroon ng event sa labas ng show. Pero wala ring sapat na ebidensya para sabihing ang pagkakaroon ng ibang opportunities ay nangangahulugan na aalis na siya. Sa katunayan, maaaring kabaligtaran pa nga. Ang pagiging bahagi ng Itbulaga ay maaaring maging platform para sa mas maraming opportunities. Ito ang realidad sa entertainment industry. Hindi laging kailangang pumili sa pagitan ng isang show at isang personal career. Minsan, maaaring sabay na mangyari ang dalawa. At maaaring iyon ang kasalukuyang sitwasyon ni Naan at Eunice. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit malakas ang kanilang pangalan sa Singing Queens. Pareho silang may history sa Sing-It. Kaya hindi sila basta random performers na inilagay sa grupo. May narrative ang kanilang presence, mula contestant, hanggang finalist o champion, mula stage performer, hanggang regular singing queen. Ito ang journey na sinusubaybayan ng kanilang fans. At kapag may pagbabago sa kanilang screen time, natural na mapapansin iyon. Pero hindi nangangahulugan na may malaking problema. Minsan, ang audience ay naghahanap ng sagot dahil sanay silang makita ang isang performer. Hanggang sa mga available na source na nasuri, wala pang official announcement na tuluyan ng aalis sina Anne Ferrer at Eunice Janine sa Itbulaga.